Okay? So again, we're through with our data creation and data modification. Now let's, as well with the data retrieval, now let's have the last operation na meron tayo on the CRUD operations, the data deletion. Okay, so let me share my screen. So this is our code earlier for our data modification. So punta muna tayo dun sa table natin. Kasi nandun di ba yung button natin for data deletion. Ayan. So dito, since naka-direct naman na tayo, punta tayo sa output natin. Naka-direct naman na tayo kung sino yung i-delete natin. So again, we're already familiar kaninong data yung i-delete natin, right? So basically, ayan, alam na natin kung sino yung pwede nating i-delete, right? Kasi nakatapat na nga doon sa row na yon. So, kailangan pa ba natin ng form? May form pa ba tayo na hihingin kay user? Or may form pa ba tayo na gagawin para mag-input si user? So, technically, wala naman ang i-input si user, right? So, dito, ang gagawin na lang natin, let's create a confirmation. Okay? Kasi nga, ayaw naman natin na pag nag-delete tayo, delete agad, diba? So, we want something na for our users to confirm yung transaction ng deletion. Siyempre, ayaw naman natin na delete agad. Okay? So, pangalanan natin yung file natin na 2bg2 delete confirm. May ipapasa ba tayong data? Yes. Okay, para si username din, para alam natin kung sino yung gusto nating i-delete. Okay? So, since dito, username lang yung nakapasa natin, at tapos ang itatanong natin, are you sure you want to delete the record of, tapos yung username. Di ba parang medyo pangit tingnan kasi kabisado ba natin ang username ng lahat, di ba? Hindi naman. So, ipasa na din natin yung pangalan. Again, para makapagpasa tayo ng multiple URL parameters, we are using ampersand. So, first name. Ano yung variable natin sa first name? First underscore name. Then, and last name equal to last name. Okay? So, tatlo yung pinasa natin. Username, first name, and last name. Pag refresh lang natin to, so tingnan nyo ulit yung nandito sa lower left or, sorry, bottom left. Makikita nyo dyan, pag nag-hover tayo dun sa mga delete buttons natin, makikita natin dyan, saan ba tayo pupunta? Saan ba tayo dadalhin? And ano yung data na kasamang pinapasa? So, kagaya nito, makikita nyo dyan, username is equal to username 2, and first name is equal to Rawil Paul, and last name is equal to Abad. So, that would happen on the rest of our information. Okay? Ngayon, let's create our file 2bg2deleteconfirm.php. So, i-copy ko lang para hindi tayo magkaroon ng mali sa file name. So, echo natin. Sorry, kunin pala muna natin yung data. Ayan. So, username is equal to, anong gagamitin natin? Since nasa URL parameter, ang gagamitin natin again ay si get. So, we'll do the same with the last name. Sorry, first name. That's first name. Tama? Walang space? Ay, walang underscore, ano? Wala. So, first name. So, same with the last name. Ayan. Then, let's display. Are you sure you want to delete the record of first name, last name? Ayan. Para may info tayo na nakikita. Yung username, isama na lang natin, ilagay na lang natin sa parenthesis. Ayan. So, pag nira natin to, ayan, so makikita nyo, are you sure you want to delete the record of Aaron Paul de la Rosa? Same with the rest. Ayan, kay Sir Louie, kay Sir Martin. At least nakikita natin, di ba, nagpapalit-palit. Then kay Sir Rawil. Kasi nga, yun yung nakukuha natin from our URL parameters. Ayan.
Just to give a focus, gawin nating bold yung statement ng pangalan. Ayan, sama na natin sa naka-bold yung username. Okay? Then, let's add now our buttons para syempre may option si user kasi confirmation to. So, either confirm or cancel, okay cancel, delete cancel. Si cancel dapat yung nasa right side, okay? Though, remember, ang ruling natin, 'di ba, sa HCI kapag nagbo-buttons tayo, nasa right side is always the positive. Kapag positive yung action. Eh kaso, delete is a negative action. So ang magiging positive action natin dito is yung originally negative natin na si cancel. Kasi delete is a more negative term, 'di ba? So you have to weigh in kasi parehas silang negative, si delete at si cancel. But in the context of deletion, ang nagiging positive natin dito is cancel. Kasi mamaya, ayaw naman talaga nating i-delete. So si cancel dapat yung nasa right side. So gawa tayo ng buttons natin. Yung buttons, by the way, pwedeng nasa labas, pwedeng nasa loob ng PHP. It's up to you. So naka-anchor element tayo ulit. Sa button. Ito si delete, yung nasa left side. So saan natin siya dadalhin? Gawa tayo ng bagong file, 2bg2, delete, process. Ayan. Question mark, pasa natin si username. Yan yung isa, sa labas ko na lang ilalagay. Kasi, pag ayaw natin siyang i-delete, eto si cancel. Balik na lang tayo dun sa list. So, balik tayo sa 2bg2.php. Ayan. So, ito yung mga buttons natin. Oops! Maglagay tayo ng enter. Sorry. Ayan. So, pag ayaw natin i-delete, cancel. Ayan, balik tayo dito. Pag gusto naman natin i-proceed, ayan. Okay. So, gawin na natin yung process file natin. So, una, syempre, PHP ulit. Ano una natin gagawin? Connection. Kasi kailangan natin ng SQL, right? So, include once 2bg2 underscore connection dot php. Then, let's retrieve our data. We use get kasi pinasa natin siya as URL parameter. Okay? Then, magki-query na tayo. Anong query natin kapag data deletion? We use delete from username. Kailangan may where clause tayo ha, kasi kapag wala, deleted lahat. So maglagay tayo ng where clause. Where username is equal to yung variable natin. So since alam naman natin na nag-confirmation na rin tayo, right? So alam natin na made-delete na yan. So pag pre-proceed niya, mapupunta lang naman tayo sa delete process kung gusto talaga niyang ituloy yung deletion, right? So hindi na tayo maglalagay ng kahit anong condition kasi again, mapupunta lang naman tayo dito sa delete process kung gusto talaga niyang i-delete. 'Di ba? Kasi nag-confirmation na tayo. So pwede na nating sabihin dito record deleted. Tapos anchor element lang tayo, sorry. Balik tayo sa table natin after deletion. Naka-capital ba yung ano natin? Go back. Ayan, small b lang pala.
Go back, ayan. So, let's try to delete. Eto na yun. Mabilis lang talaga yung delete kasi eto lang naman na yung code kay delete. So, again, pag clinic natin si delete, pag kinonfirm natin 'to, deleted na tayo. Okay. So, ayan, sabi record deleted, go back. So, ayan, wala na siya. Oo. Ta-try pa natin mag-delete ng isa pa. Let's say, yung nasa dulo naman. So, delete. So, kay Sir Rawil, so delete. So, ayan, deleted. So, add na lang natin ulit. Di ba? If ever na gusto natin. So, that's it for our data deletion. At least meron na tayong confirmation. Hindi siya actual deletion na deleted agad. Okay? So, syempre ayaw naman nga natin yung delete agad eh. Okay? So, stop sharing lang ako. Stop na natin yung recording kasi yun na yun. So that would be it for our